Nagulat ang mga bida nang makakita sila ng isang disyerto, bagaman iginiit ni Brock na ayon sa libro ay nasa kabilang dako nito ang Olivine City. Nagpatuloy sila pero nahulog si Ash sa isang hukay, kaya naman nakuha ng Team Rocket ang kanyang Pikachu. Tinulungan ni Brock si Ash na makaahon mula sa hukay, at sinabi ni Ash sa Team Rocket na ibalik ang kanyang Pikachu. Sumakay ang Team Rocket sa kanilang balon at inilabas ni James si Weezing para gumamit ng smoke screen. Inilabas ni Ash si Cyndaquil na agad tumalon sa ibabaw ni Weezing. Ipinagpag siya ni Weezing na naging sanhi ng pagkahulog ni Cyndaquil at pagkakaroon ng masakit na bukol sa kanyang ilong. Pinagtawanan sila ng Team Rocket at sinabing si Cyndaquil ay isang Pokemon na may pulang ilong. Nagsimulang mawala ang apoy sa likod ni Cyndaquil dahil sa kawalan ng kumpiyansa. Gumamit si Weezing ng sludge, pero sinalo ito ni Ash para protektahan si Cyndaquil. Pinalakas ni Ash ang loob ni Cyndaquil, kaya muli itong nag-apoy at gumamit ng flamethrower sa smoke screen ni Weezing. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na nagpatalsik sa Team Rocket habang mabilis namang nakuha ni Ash si Pikachu. Pasasalamatan sana ni Ash si Cyndaquil, pero napansin niyang nawawala na ito. Nagising si Cyndaquil at nang makitang wala ang kanyang master ay naglakad ito. Isang sentret ang sumigaw, na naging hudyat para tumugon ng mga Sandslash at Butterfree. Hinahanap ng mga bida si Cyndaquil pero hindi nila ito makita, kaya pumunta sila sa Pokemon Center para malaman kung may nakakita rito. Walang ulat si Nurse Joy tungkol sa isang nawawalang Cyndaquil. Ikinwento niya sa kanila ang alamat ng isang oasis kung saan ang mga Pokemon na bumabalik sa kanilang mga trainer ay mas malusog na kaysa sa dati. Kahit na ito ay isang alamat lang, sumama sina Brock at Misty kay Ash para hanapin ang nasabing oasis. Nanghina at nahimatay si Cyndaquil sa paglalakad, kaya naman inutusan ng Sentret ang mga Dugtrio na buhatin at kunin si Cyndaquil. Nakita ito ng Team Rocket na nakabitin sa isang bato, at naisip ni Meowth na dapat nilang hulihin si Cyndaquil para gamitin sa paghuli kay Pikachu. Natuwa si James sa ideyang ito, pero sinabi ni Jessie na kailangan muna nilang makababa, kaya naman inihulog niya si Meowth mula sa balon. Binuhat at kinuha din ng mga Dugtrio si Meowth, kaya sumigaw sina Jessie at James kay Meowth na bumalik, pero nahulog din silang dalawa dahil sa pagpapanik. Inilabas ni Brock ang kanyang Onix para mag-scout, pero hindi nito nakita si Cyndaquil. Nakakita ang mga bida ng isang pares ng Quagsire at sinundan nila ito. Umakyat sila sa bato at nakakita ng isang bundok. Dumating sina Noctowl at Crobat na itinuro ang bundok, kaya nagpa siya ang mga bida na akyatin ito. Habang buhat ng mga Dugtrio sina Meowth at Cyndaquil, sinusundan naman sila nina Jessie at James. Ipinasa ng mga Dugtrio sina Cyndaquil at Meowth sa mga Exeggutor, na dinala naman sila sa loob ng isang tunnel. Sa dulo ng tunnel, nakakita sina Cyndaquil at Meowth ng isang bukal na may mga puno at damo. Ibinaba sila roon at nakakita sila ng isang Miltank na papalapit sa kanila. Iwinagayway ng Miltank ang kanyang buntot at hinawakan sina Cyndaquil at Meowth para pagalingin ang mga sugat nila gamit ang Heal Bell. Nagpa siya sina Jessie at James na pumasok pero ginamitan sila ng mga Exeggutor ng psychic powers. Biglang napansin nina Jessie at James na wala na ang mga Exeggutor at nasa likod na nila ang bundok. Nakita ng mga bida sina Jessie at James na naglalakad ng lutang dahil na-hypnotize ito ng mga Exeggutor. Napagtanto ni Brock na pinoprotektahan ng mga Exeggutor ang oasis. Naisip ni Ash na pwede silang makapasok sa oasis mula sa ilalim ng lupa sa tulong ni Onix, kaya inutusan ni Brock si Onix na maghukay. Samantala, nagpasalamat si Meowth sa Miltank sa pagpapagaling sa kanyang sugat, habang uminom naman si Cyndaquil ng gatas mula rito. Inanyayahan din ng gutom na si Meowth, na nung una ay tumanggi pero kalaunan ay uminom na rin ng makitang masayang sumasayaw ang dalawang Ipam at isang Blossom sa tabi nito. Lumabas si Onix sa isang pader, at nakakita ang mga bida ng isang tunnel na may tubig. Nabunggo naman sina Jessie at James sa isang bato at nagising. Napagtanto nilang bumalik lang sila sa kanilang balon. Kaya naman, nagpa siya si Jessie na ayusin ang balon at pumasok sa bundok mula sa ere. Dumating ang mga bida at nakita ang oasis. Napansin nilang sumususo kay Miltank sina Meowth at Cyndaquil, at napagtanto ni Brock na inililipat ng Miltank ang kanyang lakas sa dalawa gamit ang milk drink. Tinawag ni Ash si Cyndaquil, kaya napansin sila ng lahat ng mga Pokemon sa oasis at pinalibutan. Sinabi ni Meowth sa mga bugwit na ang oasis na ito ay para lamang sa mga Pokemon, kaya hindi pinapayagan ng mga tao rito. Nagpaliwanag si Cyndaquil pero tumangging makinig ang ibang Pokemon, kaya tumalo na sina Ash at Pikachu sa tubig para makuha si Cyndaquil. Gayunpaman, dumating sina Jessie at James at ipinaalala kay Meowth na isa siyang kontrabida at dapat siyang tumulong sa paghuli sa mga Pokemon na ito. Inilabas nina Jessie at James ang lahat ng kanilang Pokemon para lumaban.
Inamin ni Meowth na hindi niya kayang labanan si Ash, at dahil pinagaling siya ng Miltank ay hindi niya rin kayang labanan ito o sirain ang oasis na lugar nito sa pagpapagaling ng mga Pokemon. Sa katunayan, tumanggi ring lumaban sina Arbok, Weezing, Victreebel, at Wobbuffet na ikinagalit nina Jessie at James. Ibinalik na lang nina Jessie at James ang kanilang mga Pokemon. Sinabi ni Meowth sa kanila na hindi nila dapat sirain ang lugar na ito. Gayunpaman, nagpakawala ng lambat sina Jessie at James para hulihin ang Miltank. Tumutol si Meowth pero natalo siya nina Jessie at James at naitali. Nagpa siya ang mga Pokemon sa Oasis na labanan ang Team Rocket na nagbabantang saktan ang Miltank. Nagpa siya si Ash na pigilan ng Team Rocket dahil baka isipin ng mga Pokemon na lahat ng tao ay kaaway. Nagalit si Cyndaquil, kaya binalaan ni James si Jessie na dapat na silang umatras, pero gusto pa rin ni Jessie na hulihin ang lahat ng Pokemon. Gumamit si Cyndaquil ng flamethrower para sunugin ang lubid ng lambat. Inilabas ni Ash si Bayleaf na ang Razor Leaf ay sinira ang lambat habang nahulog naman ang Miltank sa tubig. Gamit ang Thunderbolt, pinatalsik ni Pikachu ang Team Rocket palayo sa bundok. Pinuri ni Ash si Pikachu habang nagpapasalamat naman ang mga Pokemon sa Oasis sa pagliligtas nila sa Miltank. Nagpasalamat si Ash sa Miltank sa pagpapagaling kay Cyndaquil at nangakong hindi nila sasabihin sa kahit kanino ang tungkol sa lugar na ito. Nagpaalam na ang mga bida sa mga Pokemon sa Oasis at ipinagpatuloy na nila ang paglalakbay patungo sa Olivine City. Nang makita ang dagat, tumakbo ang mga bida at nakita ang Olivine City. Excited na si Ash para sa kanyang gym battle habang nakasunod naman sa kanya sina Misty at Brock. Minamanmanan sila ng Team Rocket mula sa loob ng mga basurahan pero nakuha ng isang gusaling gawa sa salamin ang kanilang atensyon at naisip na baka may kumuha sa kanila rito para magtrabaho, kaya pinuntahan nila ito. Gayunpaman, pinatigil sila ng mga gwardya na humihingi ng mga badge. Ipinakita ni James ang kanyang koleksyon ng mga bottle cap badge, pero ang hinihingi ng mga gwardya ay mga gym badge para makapasok sa Battle Tower, kaya naman nalungkot ang Team Rocket. Pumasok ang mga bida sa loob ng gym at hinarap ni Ash si Jasmine. Nagpakilala si Ash at sinabing gusto niya ang gym badge, kaya inalok siya ni Jasmine ng 3 laban sa 3 labanan. Inilabas ni Jasmine ang kanyang Onix na napansin ni na Misty at Brock na isa palang shiny Pokemon dahil sa kakaibang kintab nito. Inilabas ni Ash si Totodile pero napansin niyang tila masyadong kampante si Jasmine. Gumamit ang Onix ng tackle pero mabilis na gumamit si Totodile ng water gun dito. Naitulak ang Onix pero nagpatuloy pa rin ito at matagumpay na natackle si Totodile. Natalo si Totodile kaya ibinalik siya ni Ash at inilabas naman si Pikachu. Nagsimula si Pikachu gamit ang agility, pero isang babae na may kasamang Magnemite ang nagpatigil sa laban. Sinabi ni Ash na nasa gitna siya ng isang mahalagang gym match, pero nagpakilala ang babae bilang ang tunay na Jasmine, habang ang batang kinalaban niya ay ang apprentice lang nito na si Janina. Pinapunta ni Jasmine si Janina sa kanyang opisina. Humingi ng paumanhin si Janina kay Ash para sa panlilinlang na ito, habang gusto namang malaman ni Ash kung bakit hindi nanghina ang Onix sa water gun ni Totodile. Sinabi ni Misty na matinding kalaban si Janina na isang apprentice pa lang, kaya ibig sabihin ay napakahirap talunin ni Jasmine. Gayunpaman, nabighani naman si Brock sa kagandahan ni Jasmine. Hindi natuwa si Jasmine kay Janina na umamin na gumamit siya ng water repellent wax para palakasin ang kanyang Onix laban sa tubig. Sinabi ni Jasmine sa kanya na hindi iyon tamang paraan ng pagsasanay at pinayuhan siyang magpalipas muna ng oras malayo sa gym. Humingi ng paumanhin si Jasmine sa mga bida para sa inasal ni Janina at sinabing lalabanan niya sila kung nasa mabuting kalagayan na ang kanyang Amphi. Nakatanggap ng mahalagang tawag si Jasmine at agad na umalis. Lumabas ang mga bida at napagtanto ni Ash na dapat pala ay tinanong niya si Jasmine kung kailan sila pwedeng mag-rematch. Nakita nila si Janina na kinukuskus ang kanyang Onix. Humingi siya ng paumanhin para sa kanyang panloloko at sinabing inaalis na niya ang wax sa kanyang Onix. Pinayuhan siya ni Brock na dapat ay mas pinapalakas niya ang mga talento ng Pokemon sa halip na piliting burahin ang mga kahinaan nito. Gusto lang naman ni Janina na maging proud sa kanya si Jasmine at tinanong kung paano niya mas mapapalakas ang kanyang Onix, kaya pinayuhan siya ni Brock na dapat niya itong pakinggan gamit ang kanyang mga tenga at puso. Napagtanto ni Janina na ito rin ang mismong sinabi sa kanya ni Jasmine. Sinabi ni Janina na nasa parola o lighthouse si Jasmine, kaya naman nagtungo ang mga bida roon. Nakakita ang mga bida ng 2 lighthouse. Nabasa ni Brock na ang mas malapit na parola ay may mahabang kasaysayan, kaya doon nila napiling pumasok. Nakita ng Team Rocket ang mga bubuwit at nagplano ng pag-atake nang hindi gumagamit ng disguise. Pumasok sa parola ang mga bida pero wala silang nakitang tao, kaya umakyat sila sa tuktok at doon ay nakakita sila ng isang Ampharos. Dumating si Jasmine at ang kanyang lolo na si Myren.
Tinanong ni Ash kung kailan sila pwedeng maglaban, pero hindi alam ni Jasmine dahil may sakit pa ang kanyang Ampharos na may palayaw na Amphi. Ipinaliwanag ni Myron na ang Ampharos na ito ang nagbibigay ng liwanag sa parola noon. Kahit na may itinayo ng electric lighthouse sa malapit, nanatili pa rin ito bilang bahagi ng tradisyon. Gayunpaman, nagkasakit ang Ampharos at hindi na nito kayang ilawan ng lighthouse. Nag-order si Myron ng isang malakas na gamot mula sa Cianwood City para gumaling na si Ampharos. Inamin ni Jasmine na gusto sana niyang si Janina ang kumuha nito, pero pinaalis niya muna ang bata. Nagpa siya ang mga bida na sila na ang kukuha ng gamot para kay Sparkle, para na rin matuloy ang gym battle ni Ash. Nagmamasid ang Team Rocket at binalak na nakawin ng Ampharos para sa kanilang boss. Nakita sila ng mga bida sa bintana na mukhang sabik ng magnakaw. Nagpakilala sila gamit ang kanilang moto, bago sumakay sa kanilang air balloon at nagpakawala ng isang missile na bumutas sa bubong. Lumabas sa missile si Weezing at gumamit ng smoke screen. Binuhat ni Brock ang Ampharos at nagmadali na silang lumikas. Sinusubukan pang intindihin ni Janina ang mga sinabi ni Jasmine nang mapansin niyang may gulo sa parola. Paglabas ni Brock sa parola, agad siyang ikinulong ng Team Rocket sa isang hawla kasama ang Ampharos. Lumipad palayo ang Team Rocket, pero biglang lumitaw si Janina at ang kanyang Onyx. Sinubukan ng Onyx na palayain sina Brock at Ampharos, pero inilabas ni Jessie si Arbok at pinagamit ng Poison Sting. Pinotektahan ng Onyx si Janina mula sa atake, pero nakalayo ang Team Rocket at tinukso pa siya. Alam ni Janina na hindi pwedeng lumusong sa tubig ang Onyx, pero naalala niya na isa sa mga katangian nito ang pagkakaroon ng mahabang katawan. Pumunta ang Onyx sa dulo ng pantalan at ginamit ang wrap para puluputan si Arbok. Nainis ang Team Rocket sa ginawa niya, habang hanga naman sina Brock at Jasmine sa mabilis na pag-iisip ni Janina. Ginawang tulay ni Janina ang katawan ng Onyx para makalapit sa hawla at pagkatapos ay binasag ang kandado nito gamit ang isang bato. Nang makabalik na sina Janina, Brock at Sparkle, gumamit si Pikachu ng Thunderbolt para kuryentehin ng Team Rocket, habang itinapon naman ito ni Onyx palayo. Humanga si Jasmine kay Janina at pinuri ang pakikipagtulungan nito kay Onyx. Tinanong ni Janina kung pwede na siyang bumalik sa gym dahil sa pag-aakalang tinanggal na siya. Sumagot si Jasmine na hindi naman siya tinanggal at ngumiti, kaya naman tuwang-tuwa si Janina na makakabalik na siya sa gym. Hiniling ni Jasmine kay Janina na kunin na ang gamot para kay Sparkle, na masaya namang sinunod ni Janina. Napagtanto ng mga bida na wala na silang gagawin, kaya pinayuhan sila ni Myron na pumunta na rin sa Cianwood City dahil may isa pang gym doon. Dahil hindi pa pwedeng makipaglaban si Ash kay Jasmine, nagpa siya silang sumama na lang kay Janina patungong Cianwood City. Habang nasa bangka, kumaway ang mga bida para magpaalam kina Jasmine, Myron, at Sparkle.